December 9, 2024, may isang 14 years old na dalagita na biglang nawala. Sinabi niya sa kanyang madrasta na pupunta lamang siya sa kotse upang kunin ang isang bagay. Anya, sandali lang, hindi ako magtatagal. At lumabas nga siya ng bahay. Ngunit lumipas ang ilang araw ay hindi na siya muling nakita. Makalipas ang halos isang buwan, dumating ang balita. Natagpuan siya ng kanyang ama sa isang bangka na sa isang kalunos-lunos at nakakabahalang kalagayan. Ang masaklap na pagkatuklas na ito ang naging mitya ng mas malalim na investigasyon na kalaunay humantong sa pagkakaaresto ng 13 na katao. Pero sa kabila ng balita, may mga taong hindi kumbinsido. Sa mata ng ilang publiko, may duda at isang kontrobersyal na teorya ang lumutang. Ayon sa kanila, peke raw ang pagkawala ng dalagita. Isang palabas lamang umano ito na pinlano ng kanyang pamilya upang makakuha ng atensyon, simpatya at sa huli ay maraming pera. Siya si Emma Ray Gervasi, na 14 years old na isinilang noong February 26, 2010, ang bunso sa tatlong anak ni na Melissa Derby at Frank Gervasi. Tungkol sa kanyang mga magulang, si Melissa ay isang guro sa special education at si Frank naman ay nagtatrabaho sa mundo ng motor, lalo na sa bodywork ng mga kotse, truck, barko at dalubhasa sa pagpipinta, pag-aayos at paglilinis. Sa pisikal, si Frank ay mukhang isang matigas na lalaki, matangkad, malakas at puno ng mga tattoo. Ngunit ayon sa mga nakakakilala sa kanya, ang itsurang iyon ay panlabas lamang dahil siya ay mayroong ginintuang puso. Siya ay isang mapagmahal, maasikaso at dedikadong ama sa kanyang mga anak at pamilya. Siya ay isang napakatahimik na tao at ayon sa kanila, siya ay isang mahusay na ama kay Emma. Noong 2014, si Frank at si Melissa ay nag-divorce, ngunit ginawa nila ito sa maayos na paraan. Meron silang shared custody at ang lahat ay maayos at ang kanilang mga anak ay inaalagaan ng mabuti. Samantala, si Emma naman ay nilarawan bilang isang kaibig-ibig, matalino at may magandang kinabukasan na bata. Namukod-tangi siya mula sa murang edad at nag-enroll sa Samam Elementary School sa Hapalo Hills na nakakuha ng A sa kanyang unang taon sa high school. Isa rin siyang mahusay na atleta. Noong ika-4 na baitang na-recruit siya upang maglaro ng American football sa kupunan ng mga lalaki at ito ang naghudyat na malaking pagbabago. Sinundan siya ng iba pang mga batang babae, sinunod ang kanyang magandang halimbawa at nanalo din siya ng maraming tarangal. Tumutugtog siya ng gitara, mahal niya ang mga hayop at siya isang napakamaasikaso, mapagmahal at palakaibigang bata. Ngunit sa kasamang palad may isang kakilakilabot na nangyari sa kanyang buhay at mula noon hindi na muling naging katulad si Emma ng dati. Hindi binanggit sa mga balita kung ano ang eksaktong nangyari. Ngunit anuman yun, ang pangyayaring iyon ay magmamarka sa kanya magpakailanman. Nagsimula siyang makisama sa mga masasamang barkada, gumamit ng bawal na substance at dahan-dahang nahulog sa mga kaguluhan. Hindi niya alam kung ano ang gagawin, kung paano babangon, kung paano tatakas sa kanyang sarili, sa kanyang isipan, sa kanyang mga iniisip. Pakiramdam ni Emma ay nakulong siya at labis siyang natatakot kaya paminsan-minsan ay tumatakas siya ng bahay. Hindi siya tumatakas ng higit sa 2 araw at sa pinakamaliit na pagkakataon ay tinatawagan niya ang kanyang ama, humihingi ng tawad, ng paulit-ulit, humihingi ng tulong at ang ama ay agad na tumatakbo upang tulungan siya. Ginawa ng kanyang mga magulang ang lahat para sa kanya at dumating sa punto na hindi na nila kaya. Kaya ang ginawa nila ay humingi ng profesional na tulong. Ang dalaga ay dumaan sa mga therapy, sa rehab na matatagpuan sa Brentwood at pagkatapos ay pinadala sa Sagamore Children's Psychiatric Center sa Dix Hills. Ang proseso ng paggaling ay napakabagal at masakit. Sa proseso, si Emma ay naging biktima ng mga taong gustong manipulahin siya na nagpapanggap na kanyang mga kaibigan na nagsasabing mahal siya at sa pamamagitan ng kasinungalingan ay nakumbinsi siyang bumalik ulit sa paggamit ng bawal na substance. Siya ay isang mabuting babae, gustong gumaling. Ngunit kasabay nito ay meron pa rin siyang hinahanap kaya patuloy siyang nahuhulog sa isang kaguluhan at pagkasira ng kanyang sarili. At sa gitna nito may isang kakilakilabot na nangyari. Habang siya ay nasa Dix Hills, sa una tila maayos naman ang lahat. Mukhang dito nagagaling ang dalaga.
Ngunit pagkatapos ay inilipat siya sa Newport Academy Treatment Center sa Duluth, Minnesota. At dito hindi niya nagustuhan ang pagbabago at pagalipas ng 2 araw ay tumakas siya. Iniulat ang kaso, umalingaw-ngaw ang balita sa media at di kalaunan ay natagpuan siya ng pulisya. Ngunit ang pagtatagpong ito ay hindi naging tulad ng inaasahan. Si Emma ay naging marahas, agresibo, hindi mapigilan at nagdulot ng kaguluhan. Sinugod niya ang isang ahente kaya pinadala siya sa isang juvenile detention center sa Minnesota. Nanatili siyang nakakulong doon hanggang September 2024. At pagkatapos ay bumalik siya sa bahay ng kanyang ama. Sa puntong ito ng kanyang buhay, hindi na niya kaya at hindi na rin kaya ng kanyang pamilya. Gusto niyang gumaling, mag-move on, maging mas mahusay na tao. Gustong sumulong sa buhay. Kaya ipinasok siya sa equinotherapy. Dito nakamit niya ang kanyang mga gusto. Naging maayos siya at nagpakita ng mas matino at kalmadong pag-uugali. Sa wakas ay nagsimula ng huminga ng maluwang ang kanyang mga magulang. Naging maayos na ang lahat kay Emma. Ngunit, noong December 9, 2024, ang buong buhay niya ay biglang nagbago at mula noon nagsimula ang bangungot. Nang araw na iyon madilim ang langit, napakalamig, mahangin at malakas ang ulan. Kaya hindi balak ni Emma na umalis ng bahay. Plano niyang manatili siya kasama ang kanyang madrasta na si Allison at sa gabi ay magluluto silang magkasama at hihintayin ang kanyang ama na si Frank. Ang kanilang bahay ay matatagpuan sa Terrell Avenue sa Patchogue, Long Island. Ilang taon na silang nakatira sa parehong lugar. Isang tahimik na kapitbahayan kung saan lahat ay magkakakilala, kung saan may kapayapaan at katahimikan. Ito ang perpektong lugar para sa kanila, kaya walang problema sa bahaging iyon. Ang pangunahing problema doon ay ang nakaraan ni Emma. Ngunit sa puntong ito, maayos na ang lahat. At noong alas 5 ng hapon, sinabi ng dalaga sa kanyang madrasta na pupunta lamang siya sandali sa kotse upang kunin ng isang bagay. Sabi niya, sandali lang, hindi ako magtatagal. At nang buksan niya ang pinto, wala siyang suot na jacket. Nakasuot siya ng damit pambahay, walang coat, walang sapatos. Sandali lang, sabi niya. Ngunit pagkalabas niya, hindi na siya muling nakita ni Allison. Lumipas na ang 30 minutes, pero wala pa rin si Emma. Kaya si Allison na labis na nag-aalala ay sumilip sa bintana. Hindi niya roon nakita si Emma at agad siyang lumabas ng pinto at muli hindi niya ito nakita kahit saan. Sa sandaling iyon nagsimulang tumunog ang lahat ng alarma. Pagka-uwi ni Frank mula sa trabaho, tinignan ng mag-asawa ang mga security camera. Sa mga kamera nakita nila ang sumusunod. Lumabas si Emma ng bahay, binuksan ang kotse, kumuha ng isang bagay, isinara ang pinto at nang siya ay malapit ng pumasok, isang asul na Honda ang huminto sa harap ng bahay. May sinabi ang driver ng sasakyan kay Emma, tinawag siya, pinapunta siya roon at lumapit ang dalaga upang makipag-usap. Hindi alam kung kilala niya ang driver, kung ito ay isang taong dumadaan lamang o isang estranghero. Walang idea ang pamilya, ngunit ang malinaw ay bumukas ng malapad ang pinto ng kotse at tila pumasok si Emma. Hindi nila alam kung kusang loob, kung pinilit o kung kinuha siya. At nang makita ito, tumawag ang pamilya sa pulisya na siyang simula ng 27 days ng purong impyerno. Pagka-uwi ni Frank at nang makita ang mga recording, alam niyang kinuha ang kanyang anak. Lumabas ang kanyang anak na walang jacket, walang sapatos, walang coat. Malinaw na papasok na siya sa loob. Wala siyang balak tumakas, walang anumang kakaibang kilos. Nakipag-usap siya sa pulisya, humiling ng poster para kay Emma at dinagdag pa ang kanyang cellphone number. Hindi lamang ang numero ng pulisya ang naroroon, kundi pati na rin ang kay Frank. Sa kanyang isipan, ang pagkakaroon ng dalawang numero ay may lubos na kahulugan dahil hindi lahat ay nagtitiwala sa pulisya. Halimbawa, may isang taong may record o problema sa batas. Ang pagtawag sa pulisya at pagbibigay ng mga clue ay maaring magbigay ng pangamba sa ilang taong may record na sa pulisya. Sa pamamagitan ng kanyang cellphone number, maaring mahikayat silang magsalita at tumawag. Sa kabilang banda, mayroon ding mga hindi nagtitiwala sa mga anonymous lines. Karaniwang iniisip ng mga tao na kapag tumatawag sila upang magbigay ng mga clue, nare-record ang kanilang cellphone number. Kaya maaring hanapin sila ng pulisya, malalaman kung sino sila, kung saan sila nakatira, kung bakit sila tumawag at kung anong impormasyon ang meron sila. Kaya ibinigay ni Frank ang kanyang telepono, isang pribadong telepono ng isang ordinaryong tao. Ang numero ng isang taong maaring magbigay ng tiwala at ang estratehiyang ito ay napakahusay. Dahil mula sa unang minuto, dose-dose ng tao ang nagpadala sa kanya ng iba't ibang uri ng mensahe.
ngunit babalikan natin ito mamaya. Ang unang post na ginawa niya ay noong December 10, 2024 at mula noon araw-araw siyang nag-publish ng isang bagay, nagbabahagi ng poster, isang pangungusap, isang kahilingan at sa ganitong paraan nalaman ng buong mundo ang kaso ni Emma. Sa paglipas ng mga araw at sa kawalan ng mga clue, nag-alok na si Frank ng gantimpala. Kapalit ng anumang uri ng impormasyon, sa loob ng ilang oras, 3,500 na katao ang nagbahagi nito. Kaya si Frank na labis na nagpapasalamat ay nag-publish ng sumusunod. Pinasasalamatan namin ang lahat ng suporta at tulong ng lahat. Patuloy mga post dahil hindi pa rin natatagpuan si Emma. Kung hindi ako agad makasagot, ito ay dahil sobrang abala ko sa paghahanap sa aking anak. Muli pinasasalamatan namin ang lahat ng tumulong. Lumipas ang mga araw at oras at dumami ang mga clue. Si Frank at ang kanyang pamilya ay pumunta sa lahat ng dako. Naglalakad sila sa kalye, nagpapaskil ng mga karatula, tumatawag sa mga tao sa pintuan ng mga bahay, pumapasok sa mga hardin. Gumugugol sila ng maraming oras sa kotse, naghihintay sa harap ng isang kahina-hinalang lugar. At ang lahat ay napakagulo kaya tumaas ang pabuya. Partikular na sa $15,000. Madalas tumatawag si Frank sa pulisya, nagbibigay ng kanyang mga clue, impormasyon kung ano ang sinasabi ng mga tao sa kanya at kasabay nito ay humihingi ng mga detalye. Ngunit ayon sa kanya, abala ang pulisya. Sinabi nila sa kanya na nagtatrabaho naman sila para sa kaso, na huwag siya mag-alala na kumalma siya. Ngunit hindi ito magawa ng isang ama. Nawawala ang kanyang anak, malamang na dinukot at sa kasamaang palad hindi niya ito mahanap. Hanggang sa nakatanggap siya ng isang clue na nagpatayo ng kanyang mga balahibo. Tila may nakakita sa kanyang anak sa isang motel sa Bohemia na napakalapit sa MacArthur Airport. Sa impormasyong ito, tumawag si Frank sa pulisya. Ngunit dahil nakita niyang hindi sila kumikilos, ay siya na mismo ang nagpunta roon. Sinundan niya ang clue, tumawag sa mga pintuan ng mga taong naroroon, sa mga empleyado, sa mga taong dumadaan. Naghintay siya dala ang kanyang kotse sa harap ng lugar. At sa wakas ay pinayagan ng pulisya ang pagtingin sa mga kamera. Natuklasang naroroon nga si Emma 24 oras pagkatapos niyang mawala. Tila naglalakad-lakad ang dalaga sa lugar. Noong 2:00 na madaling araw, nakita siyang nerbyoso, nag-iisa, tumatawag sa iba't ibang pinto. Tila humihingi talaga siya ng tulong. Ngunit pagkalipas ng ilang minuto, nawala ang dalaga. At mula noon ay wala na silang nalaman tungkol sa kanya. Nakita siyang kumakatok sa mga pinto at pagkatapos ay lumalakad palayo. Hindi alam kung siya ay nasa ilalim ng impluwensya ng anumang bawal na substance at hindi alam kung may hinahanap siya. Basta nawala siya roon. Walang kamera ang nakakuha sa kanya mula noon. Sa impormasyong ito, humiling ng pagiging maingat ang pulisya ngunit hindi maaring manahimik si Frank. Kailangan niyang sabihin ito, humingi ng tulong na ipalaganap ang nangyayari. Ang kaso ng kanyang anak ay napakaseryoso na at malinaw para sa kanya na hindi basta-basta umalis si Emma. May nangyari kay Emma at sa likod ng lahat ng ito ay may mga taong may pakana. Sa kasamaang palad sa kwentong ito, hindi lahat ay nagpakita ng parehong empathy. May mga taong nakikipag-usap sa kanya, nagbibigay ng lakas ng loob. Mga taong nagbabahagi ng mga post, pupunta sa ibang mga page, nagpapalaganap ng kaso, mga magulang na nakikiramay sa kwentong ito na nakaranas ng mga katulad na bagay. Ngunit mayroong din mga taong nakakita nito na basta tumawa na lamang. Mga taong nagsasabing si Emma raw ay tumakas kasamang isang mas matandang lalaki. Isang lalaking sangkot mano sa bawal na substance. May nagsasabing ayaw na daw talaga ni Emma na bumalik sa kanilang bahay. Pero ang totoo, puro haka-haka lang ito ng mga taong hindi naman talaga alam ang buong kwento. Lalong nakakagulat, may mga nagsasabi pa raw na inalis na si Frank, ang ama ni Emma, sa mismong paghahanap sa kanyang anak. Dahil ang pag-iimbestiga ay trabaho lang ng pulisya at dapat magtiwala ito sa kanila. Kesyo nakakaabala lang daw siya pero sa kabila ng lahat ng iyon, hindi siya tumigil. Kaya noong December 21, nag-post siya ng matinding mensahe sa social media. Anya, si Emma ay hindi pa rin natatagpuan. Kung wala kang magandang sasabihin, pakiusap, huwag ka nalang magkomento. Kung hindi mo kayang unawain ang pinagdadaanan ko, huwag kang makialam. Salamat. Hindi lang masasakit na salita ang natanggap nila kundi pati ang peking mga tawag. Isang araw may tumawag at nagsabing, "Miss na kita." Nang tanungin ni Frank kung si Emma ba iyon, basta nalang binaba ang telepono. May mga nagpapanggap, may mga nagmumura, at may mga nagpapakalat ng maling impormasyon. December 24, nag-post si Frank ulit. Nagmamakaawa, kalma lang daw, tumulong na lang sana kung kaya. Nangihina na siya, wala pa ring malinaw na lead, walang bagong impormasyon.
Pero nang dumating ang December 26, 2024, isang revelasyon ang bumaliktad sa lahat. Ayon sa investigasyon, nalaman nilang si Emma ay may tinatagong pakikipag-usap sa isang matandang lalaki. Halos isang taon na silang may lihim na komunikasyon. Sa panahong ito, 14 years old pa lamang si Emma. Ang lalaki ay ganap na ang adult. Hindi pa tiyak kung may kinalaman siya sa pagkawala ni Emma, pero ang malinaw ay delikado siya. Isang matanda, katsat ang isang menor de edad, halatang may mali. Kaya si Frank puno ng emosyon nagsalita sa harap ng kamera. Dito wala na siyang pakialam. Anya, ang pangalan ng lalaki ay si Carlos. Sa social media, kilala ito bilang si Cheda. Inilahad niya ang alam niya at kung paano raw gustong makipagkita ng lalaki sa kanya, kaya diretsyong hamon ni Frank, kung gusto mo akong kausapin, hanapin mo ako. Pero ang mas nakakakilabot, may mga babae raw na kilala na ang lalaking ito at lahat sila ay may kwentong hindi maganda. May nagsabing noong teenager pa siya, laging nangungulit si Carlos sa chat. Isa pang babae ang nagkwento na naging katrabaho niya ito sa Bellport Home Depot noong 2019 to 2020. Lahat sila iisa ang sinasabi, hindi siya mapagkakatiwalaan. Di nagtagal may isa na namang babae ang lumantad. Ayon sa kanya, ilang beses daw siyang hinawakan sa hindi tamang paraan ni Carlos habang magkasama silang nagtatrabaho. Paulit-ulit daw siya nitong tinitignan, sinusundan sa loob ng tindahan at tila minamanmanan pa raw sa CCTV. Pagkatapos ng trabaho, magpapadala ito ng mga mensahe katulad ng ang ganda mong tingnan kanina habang nakayuko ka. Sa una parang biro lamang, pero kalauna nagsimulang maging nakakatakot at hindi na komportable para sa kanya ang sitwasyon. Nagpadala siya ng mensahe kamakailan sa isang kaibigan ni Frank na tumutulong sa investigasyon. Ang sabi niya, hindi ko alam ang totoo tungkol sa kanya pero ramdam ko iba siya, nakakatakot, isa siyang weirdo. Matagal ko na siyang binlock kasi lagi siya may mga bastos na komento sa mga post ko. Bukod sa babae ay may daan-daang komento mula sa mga ibang babae ang nagsimulang lumabas. Lahat sila ay may iisang kwento. Tulad ng katakot yan, grabe kung makatitig, at grabe ang mga mensahe niya, sobrang bastos. Pero sa gitna ng lahat ng ito ay may nangyari. Dahil sa bugso ng damdamin, nagkamali si Frank. Ipinakita niya sa publiko ang mukha ni Carlos at parang ipinahiwating niyang may kinalaman ito sa pagkawala ni Emma kahit pa hindi niya direktang inakusahan. Dahil dito lalong naging viral ang video. Kumalat ang pangalan ni Carlos at ang imahe niya ay nakalat din online. Hindi nagtagal nagdesisyon si Carlos na magsampa ng kaso. At ayon sa mga opisyal na dokumento, ang reklamo ay may kasamang panglalait sa publiko, online defamation o paninirang puri sa internet. Lalo pang lumala nang makumpirma ng pulisya ang isang mahalagang detalye. Nang mawala si Emma, si Carlos ay nasa Puerto Rico. Wala siya sa lugar kaya hindi na siya itinuturing na suspect. Habang nagpapatuloy ang investigasyon, hindi rin tumitigil ang pamilya ni Emma. Nag-oorganisa sila ng search party kasama ang mga voluntaryo. Nagkalat ng posters, nagpaabot ng impormasyon sa pulisya at nagpakalat ng panawagan sa social media. Hanggang sa dumating na nga ang araw ng January 3. Si Frank sa wakas ay nagpost sa social media. Anya, nakita ko na si Emma. Pakiusap, bigyan niyo ako ng konting oras. Magbibigay ako ng pahayag maya-maya. Salamat. Pinost niya ito ng mga 7:38 AM pero lumipas ang oras walang kasunod na anunsyo. Tumahimik si Frank. Nag-alala ang lahat. Nagkomento, nagsishare pero walang nakakaalam kung ano ang nangyari. 11:15 AM. Sa wakas, naglabas na ng opisyal na pahayag si Frank at sa gitna ng emosyon, takot at pag-asa, narinig ng publiko ang pinaka-inaabangan na balita. Masaya kaming ibalita na si Emma ay ligtas na at kasalukuyang inaalagaan sa isang ospital. Matapos ang 27 days ng matinding trauma, muli ko siyang nayakap. Lubos kaming nagpapasalamat na muli siyang nasa piling namin. Pero may kailangang linawin. Ayon sa pahayag, siya ay natagpuan sa sleep canal ng mismong ama niya matapos makatanggap ng isang napakahalagang tip. At nung magkita sila, masaya raw si Emma na makita ang kanyang ama. Ito ay bahagi pa rin ng isang masalimuot na investigasyon. Ilang tao ang posibleng sangkot. Sa panahon na iyon, hindi pa maibabahagi ng buo ang mga detalye kung paano siya napunta roon o sino ang responsable. Kaya humiling ang pamilya ng pag-unawa at pasensya habang patuloy na nagtatrabaho ang mga otoridad. Ang suporta at kabutihan ng lahat ng tumulong ay hindi matatawaran. Kapag handa na si Emma, tiyak na mararamdaman niya ang pagmamahal na ibinahagi niyo. Dagdag pa ni Frank. At para sa mga nagtatanong, posible nga ba ang trafficking sa lugar? Ang sagot ay oo. Ito ang pangunahing problema.
Ayon sa mga source, ganito ang nangyari. Isang araw nakatanggap si Frank ng tawag mula sa isang babae. Sabi niya alam daw niya kung nasaan si Emma. Hindi raw niya kayang ipaliwanag kung paano niya ito nalaman o sino ang nagsabi sa kanya. Pero tiyak daw siya na sa isang bangkang nakadaong sa Slep Canal si Emma. Ayon sa kanya, si Emma ay sinasaktan, binibigyan ng bawal na substance at binabantayan ng isang grupong mapanganib. Sa una, inakala ni Frank na isa namang fake tip ito, pero kakaiba ang boses ng babae. May paninindigan pero halatang takot. At dahil dito, hindi na siya nagdalawang isip. Pumunta si Frank sa bangka at sa kanyang mismong kwento binuksan niya ang pinto buong lakas at halos magiba ito. At sa likod ng pinto naroroon ang kanyang anak. Kaagad dinawagan ni Frank ang 911. Dumating ang pulis, ambulansya at dinala si Emma sa ospital kung saan matapos lamang ang ilang oras, sinimulang ikwento ni Emma ang nangyari. Ayon kay Emma, ang lahat ay nagsimula sa isang simpleng online chat. Isang matandang lalaki, masyadong magaling magsalita, nagpakita ng pag-aaruga, ng malasakit, ng atensyon. Naniwala si Emma, naramdaman niyang espesyal siya. Hanggang sa isang araw, hindi inaasahan, bigla raw itong lumitaw sa tapat ng kanilang bahay. At doon na nga nagsimula ang bangungot. Sa mga unang araw, sinubukan ni Emma na makiusap. Gusto raw niyang umuwi, gustong magsabi sa tatay niya, pero hindi siya pinayagan. At doon na nagsimulang maging mas madilim ang lahat. Ngunit bago pa man makaligtas si Emma, ginawa na raw ng lalaki ang isang nakakakilabot na bagay. Ipinasa si Emma sa mga delikadong mga tao at mula roon inabuso at pinagsamantalahan siya. At dahil dito dahan-dahan gumalaw ang pulisya. Isa-isang inaresto ang mga sangkot. Ayon sa mga ulat, may 30 na katao na inaresto at kinasuhan kaugnay sa kaso ng pagkawala at pang-aabuso kay Emma. Ang pinakahuling na aresto ay si Anthony Wright, 40 years old na nahaharap sa mga kasong pangatay at paglalagay sa panganib ng isang bata. Narito ang ilan sa mga pangunahing akusado at ang kanilang mga kasong kinakaharap. Si Alton Harrell, 35 years old, ay tinuturing na pangunahing suspect, kinasuhan ng pagdukot at pangmatay. Si Francis Backett, 64 years old, ay may-ari ng bangkang pinagkulungan kay Emma, kinasuhan ng pagdukot at trafficking sa menor. Elizabeth Hunter, 34 at Jacqueline Comiskey, 52 years old, kinasuhan ng paggamit ng menor sa na performance at pagpapalaganap ng pagbibenta ng aliw. Si Eunice Knight, 47 years old, kinasuhan ng pagbibenta ng bawal na substance at paglalagay sa panganib ng menor. Si Daniel Burke, 63 years old, Robert X. Glaston, 61 years old, Kevin McDonald, 20 years old, at Ralph Knowles, 63 years old, kinasuhan ng iba't ibang krimen tulad ng pagdukot at SA. Ang kaso ay patuloy na iniimbestigahan at inaasahang may posibilidad pa ng karagdagang mga akusado habang lumalalim ang investigasyon. At dito nga naging tahimik ang mga otoridad, pero hindi ang social media. Nag-viral ang kaso, nagkaroon ng sari-saring opinyon, may mga nakisimpatya, ngunit may iba pa rin na mapanira at malupit. May patyuri pa nga raw na may OnlyFans account daw ang ama at madrasta ni Emma at ginagamit lang daw nila ang kwento para magkapera. Ngunit ayon sa mga otoridad, ang kaso ay 100% na totoo at si Emma ay biktima ng totoong mga halimaw. Simula noong puntong iyon, isinagawa na ang investigasyon sa likod ng mga saradong pinto. Hinihiling sa publiko ang respeto at tahimik na pag-unawa. Ikaw, anong masasabi mo sa kwento natin ngayon? Let me know sa comment section. Kung nakaabot ka sa video na ito ay maraming salamat. Huwag kalimutan mag-like, share, subscribe, and turn on the notification. Ingat ka palagi! Ciao!